Kasi panay negative, wala ka na nakitang positive. Kaya gumagana ng ilaw kasi may positive yan eh. Huwag naman panay negative, sama mo ng positive. Hindi lang yung panay pangit ang nakikita natin, kaya makita din natin ang katangian nito. Ang kagandahang ginagawa niya. Amen ba? Amen. Kasi lahat naman tayo may pagkakamali. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may kahinaan. Amen. O sino sa inyo walang kahinaan? O sino sa inyo ang may kahinaan? O lahat tayo may kahinaan. Kaya kahit anong gawin natin sa paglilingkod sa Diyos, hindi mawawala na mayroong mga tao na magko-comment sa iyo kasi lahat tayo may kapalpakan. So ano ang resulta sa buhay natin kapag yun ay dumarating sa atin? Pinagaganda lang ng Diyos ang iyong paglilingkod sa gawain na ito. Amen. Kaya maging open tayo. Maging bukas ang ating puso. Kapag mayroong negative na dumating sa iyo, tanggapin lang natin. Huwag natin sabihin, bakit? Bakit? Kung sagutin ka ng Panginoon, perfect ka ba? Amen po ba? Amen. Kaya ang sagot doon, normal yan, Brad, normal yan, sister. Kasi hindi naman ako Diyos. Kaya nga walang ginawang Diyos sa tao eh. Ang tao lang gumagawa ng Diyos ng kapwa-tao eh. Kapag ka medyo malakas, at talagang ginagawang Diyos natin eh. Tinanggal lang nga tayo ng Diyos doon, di ba? Ang Diyos ng unang mga Pilipino, Anito. O alam niyo ba yun? Na ang unang Diyos ng mga Pilipino noon ay Anito. Ano yung mga Anito? Talagang mga malakas sa tao. Talagang mga taong mga pinararangalan nung araw. Kailan? Mga maiitim sila. Hindi magandang itsura kasi Anito nga eh. Kasi siyempre, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pinanatili ng Diyos sa itim na Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa atin? Pinalit niya si Kristo. So, naging guwawan natin. Kaya nung mag-usap ng incheck sa kayong Pilipino, sabi ng mga incheck, kayo Pilipino, kaya kayo hirap, Diyos nyo, payat. Si Buddha kasi. Kasi ka naman nung nakapako sa cross, labas na ba yung buto eh. Sabi ng mga incheck, kita nyo kami incheck, yaman. Bakit? Diyos namin, laki, taba. Pinatay na Marami yata. sa mga pamahigit. Pinatay na yata. Hindi ba pinatay? May dragon. Hindi pa rin. Dapat patay na lang yun. Amen ba? Tapos mayroon pa silang yung pusa, maganda. May tumawag sa akin. Save siya automatic. No? Sayang na may Ikaw na record lang ka sabihin dito. ko. Ang dami ng pamahingin. O ito, balikan natin ito, ha? Ang lingkod ng Diyos, dapat mayroon siyang mabuting pangalan. Ingatan natin ang pangalan natin dito sa paglilingkod. Ingatan. Sabihin niyo, ingatan. Ingatan. Anong ibig sabihin ng good reputation? Blameless. Yung parang wala siyang yung walang pwedeng ipintas sa'yo. Kung yun na kayo may kapintasan, pero ginagawa natin ang tama. Amen ba? Amen. Hindi yun yung taong yan, compromiser naman yan eh. Kahit anong gawin mo yan, sunod-sunuran lang naman yan eh. Yung walang tayo talaga, walang stand sa kanya sariling paglilingkod. Si Jesus, iniwan ng kanyang mga alagad. Si Jesus, iniwan ng lahat. Pero never si Jesus na tumalikod. Never si Jesus na talagang umayaw. Ganyan din dito. Pag nasa katotohanan ka, iiwan ka ng lahat. Amen ba? Amen. Pero huwag ka mag-alala. Iwan ka man ng lahat, pero hindi ka iiwanan ni Yahweh El Shaddai. Okay po ba kayo? Amen. Balikan natin ito ha, yung good reputation. Andito ba yung mga sekretary ng bawat area? Yung bawat Alin, Sarja, Omar Queen, tapos sa San Caima, tapos Abu Dhabi. Yan.
Pera ang inyong pinangangasiwaan. Pera ang iyong pinangangalagaan. Pag kayo nagigipit, huwag kayo mangungupit. Ay, totoo yan. Temptation yan. Kaya nga, pati ang ikapo nyo, kinukupit nyo. Bakit? Nagigipit eh. Kaya tamang sabi ng Biblia, ninanakawan nyo ako. Bakit ninanakawan? Ay hindi ibinibigay ang buong ikapo eh. Kalahati. Minsan, yung 10%, yung 10% pa noon, ang ibibigay lang sa Lord. Lord, ito pang 10%. Pero hindi lang ito, Lord. Ang 10% rin ito para sa iyo. May nakita ko ganun eh. Awang-awa nga ako nung nag-check ko ng record. Awang-awa ako eh. Sabi ko, Lord, kawawa naman ito. Ang sulo sa loob ng 100, 100. Bakit? Ang ikapo 10. Walang tiwala sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang may-ari dito ay si Yahweh El Shaddai, tapos wala kang tiwala sa Kanya. Pagtiwalaan mo siya. Amen ba? Amen. Dahil kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Amen. Yun lang ibibigay mo lang sa Lord ang para sa Kanya, kukupitan mo pa. Sayang eh. Lord, mag-tuition yung anak ko eh. Sayang. Ibigay ko muna Lord sa pag-tuition ng anak ko. Kung naniniwala kayo na kapag ibinigay niyo sa Diyos ang para sa Kanya, ay makakatapos ang mga anak ninyo. Amen. Pagkatapusin niya ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kaya sabi mo rin sa katabi mo, huwag kang magnanakaw. Kasiraan niya sa iyong pangalan. Hindi naman ito i-obliga sa inyo, pero subukan nyo, sabi ng Biblia. Subukan nyo. Kaya walang makaahon-ahon sa problema, pagsubok sa buhay, kasi walang tiwala sa Diyos. Hindi man alam ng tao ang ating ginagawa, pero pagdating sa Diyos, sira tayo. Bakit? Maliit na bagay, ayaw nating gawin para sa Kanya. Amen ba? Amen. Paano ka uusad? Naglilingkod ka sa Kanyang kaharian. Ang Diyos mo si Yahweh Shaddai, pero wala kang tiwala sa hari mo. Amen ba? Amen. Samantala ang sabi ng Biblia, maibibigay niya ang lahat para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Maibibigay niya. Kung naniniwala ka sa Diyos, na kayang ibigay ng Diyos sa iyo, ang pangailangan mo, ibibigay mo sa Kanya ang para sa Kanya. Amen. Kaya maraming pangalan sira sa Diyos eh. Bakit? Ang uhusay lang natin, lalo sa mga panambangan, ang uhusay natin sumamba. Oh, hallelujah. Pero kasi, po, Lord, wag muna, ako mo. Amen po ba? Amen. Kaya paano dadali ang biyaya ng Diyos sa buhay natin? Ingatan natin ang ating pagkatao. Kasama ito. Ingatan natin yan. Ano pa? Ang manggagawa ng Panginoon, sabi dito, a person who qualifies for church workers must possess, pangalawa, self-control. Sabi niyo, self-control. Control. Ang manggagawa ng Diyos may pagpipigil sa sarili. Amen. Amen ba? Amen. May pagpipigil. Hindi na kapag nagkatipon-tipon, usap-usapan. Kwentuhan. Ano pinagkikwentuhan? Kasira ng kanyang kapwa. Ang pag-usapan natin ay buhay ni Kristo. Amen. Hindi yung kapalpakan ng ating kapwa manggagawa. Amen ba? Amen. Magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Na kahit gusto mo na magsalita ng kasiraan ng kapwa mo, pipigilan mo ang sarili mo. Bakit? Alam natin hindi makakatulong yun. Kaya ako tumatahimik lang eh. Hindi mo marinig ng salita. Bakit? Mahirap pa magsalita eh. O ano gagawin mo? Itigo mo ang iyong bibig.
nang hindi ka magkasala. Amen ba? Amen. Kung mayroon kayong hinaing sa isa't isa, itumunog ka sa Diyos, sa Kanya mo sabihin, Lord, ang pangit ang ugali ng tao ito. Pagkatapos mo na lang harapin mo yung tao. Brad, ang pangit ang ugali mo. O, sinabihin ako ng gano'n, sasabihin ko naman sa inyo, wag ko naman. Andyan ba kayo? Hindi na pag-uusapan natin isang tao. Hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Amen ba? Amen. O, sabi mo sa katabi mo, magpakatao ka. O, sagutin mo ang nagsabi sa iyo, bakit? Alam ba ito, boy? Okay ba kayo? Magpakatao. Kasi dito, itinuturo ng Bible sa atin kung ano ang dapat maging karakter natin. Na tinataglay upang tayo ay maging epektibong servant ng God. Matigas na yata yung Kaya sabi kamay ko. dito, pangalawa, dapat tayo Nakatutok ay pinagkaharian ng pagpipigil sa sarili. May self-control tayo. Kahit anong mangyari, pigil na pigil ka. Kung mayroon ka man sasabihin, ang sasabihin mo ay mga positibong bagay. Alam mo, sister, alam mo, brother, lahat naman tayo may pagkukulang. Pero kapag ang Diyos ang gumalaw at kumilos, magbabago ang lahat ng bagay. Amen. Amen ba? Yung kasi gusto kong marinig eh. Yung bang positive thinking. Wala. Magkano yan? Gagalaw ang Diyos sa buhay ng tao yan. Kikilos ang Panginoon sa atin. Kapag tayo ay always positive thinking, pagpapalain na Diyos sa buhay natin. Amen ba? Although nakapagsalita tayo minsan ng hindi maganda, pero bawiin mo sa mga positibong kaisipan. Narinig niyo po yun? Amen. Kaya magpigil tayo sa ating sarili. Sabi mo, magpigil tayo Magpigil tayo sa sarili. Sa ating sarili. May pagpipigil na ba kayo? Amen. Pigil na pigil na. Good job. Pangatlo, sabi dito, Mahirap. a person who qualifies for church workers must possess, third, godly values. Ano yung godly values? Anong pagkaintindi niyo sa godly values? Ha? Meron siyang makadiyos na pag-uugali, Kasi yung values, yan eh? Tumutukoy yun sa karakter eh. Meron tayong pamumuhay na makadiyos, pag-uugali na makadiyos. Yung makita sa atin yung way natin ay godly talaga, yung hindi yung worldly. Amen ba? Ano yung godly values? Yung bang meron ka understanding, broad ang mind natin, na kahit anong nangyayari, hindi sarado yung isip. May pag-unawa, godly values eh. Na kahit nasasaktan na, okay lang. Walang tinatanim na galit o sama ng loob sa puso. Kasi si Jesus, kailanman, hindi nagtanim ng sama ng loob. Ang manggagawa ng Diyos, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Amen ba? Amen. Kasi meron mo siyang pag-uugaling maka-Diyos eh. Inagawan mo na, ibibigay pa. Kinuha yung isang sandalyas, binigay pa yung isa. Yun yung mayroong maka-Diyos na pag-uugali. Amen po ba? Amen. Nalbibilkar yun eh. Pag kinuha ang yung balabal, anong sabi doon? Pati damit mo, bahin mo, ibigay mo. Kaya hindi talaga nawawala dito na talagang may kukunin, may kukunan. Hindi nawawala yun kasi biblical din yun eh. Pag kinuha ang balabal mo, pati damit mo, ibigay mo. Hindi pa nga dinugtong pati sa luwal mo, ibigay mo eh. Delikado na yun eh. Sabihin ko kaya Baka sabihin natin, ano yan, nag-offering. Sabihin mo naman, hindi brad, ika po.
Kasi may nangyari sa Hong Kong yan eh. Kinis daw ng isang dalaga yung disciple. Sabi ng disciple, ano yung love offering? Susunod daw, iba na yung ginawa. Ino-offer yung sarili. Sabi ng disciple, ano yan? Ikapo? Sa Hong Kong yung kasi sa Hong Kong, maraming mga babae. Kahit naman dito eh, mas maraming babae eh. Yung mga lalaki dito, ilang lang naman eh. Ilang lang ang mga lalaki. Yan tanong naman doon, totoong lalaki kaya mga yun. So, ang mga lingkod ng Diyos, sabi dito, dapat tayo ay pinaghaharian ng makadiyos na pag-uugali. And then ang pang-apat, sabi dito, a person who qualifies for church workers must possess a loving heart. A loving heart, sabi dito. Ngayon, araw ng mga puso. Nagmamahal lang tayo pag araw ng mga puso. Pero pag hindi araw ng mga puso, walang pakialam. Amen ba? Pag araw ng mga puso, andun na. Ang dami nakapost, ang dami mga isa nga, nagpapadala pa ng mga walang through, internet. May biniro akong ganyan eh. Sabi ko, sige sa internet, abangan mo lang ako sa Facebook. May pinipicture na ako, kalang wala kang picture ng bulaklak, yan ang picture ko lang, mga stock toys eh. Bibiruin ko sana eh, ito stock toys para sa'yo, kamukha mo. Okay, meron na kayong mga Valentino rito? Wala. Wala naman dito yun eh. Ikaw, balik. Okay, mga dalaga. Mamaya. Salamat. Pakatot po ng anak. O, ang lingkod ng Diyos mapagmahal. Sabihin nyo, ang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos. Mapagmahal. Mapagmahal. Mapagmahal ba kayo? Amen. O, sino mapagmahal? 40. Wala. Hindi alata. 40. Mamaya pag-aaralan natin yan doon sa gawain. Ay, totoo yan. Huwag nating pairalin ang ating emosyon. Ipakita natin ang pagiging makadiyos natin. Alam niyo ang tao. Ito, ako kasi sa probinsya ako ipinanganak. Namulat ako rin sa probinsya. Kailan ako'y mag-aral nasa Manila. Ang attitude sa amin, sa province, sa Bicol, sa amin, walang tao doon na hindi bukas ang tahanan sa mga dayuhan. Talagang ang pagtanggap sa amin ay grabe. Yung pagiging hospitable, talagang grabe. Kahit nga ninakawan na kami ng manok nung araw eh. Yung nagnakaw sa amin, nung bumalik, mahal pa rin namin eh. Tapos sabi ng kuya ko eh, meron pang sa manok yan. Ano oras ka alis ang may maling araw? Kasi nagpakilala kamag-anak namin, pinatulog namin sa bahay. Luluwas daw siya ng Maynila, sinanggap namin. Pinatulog namin. Ang mama at papa namin, wala kasi nasa seminar. Tapos, tinanggap ng kuya ko kasi siyempre pag wala yung mga magulang, yung kuya mong tumatay yung magulang. So tinanggap ng kuya ko, pinatulog namin, pagising namin, wala na yung manok. Wala na yung tao. Sabi ng kuya ko, hayaan mo na yung manok lang yun. Kung ano bang gawin niya doon, ang Diyos ang bahala doon. Ganun kasi sa probinsya eh. Pinapatuloy mo rin magnanakaw. So, okay lang. Bakit? Kasi, nasanay sa province ko yung tinatawag na mayroong pagmamahal. Amen ba? Amen. Dito, hindi natin dapat inaalis yun. Dapat mayroon tayong pagmamahal. Mayroon tayong pusong mapagmahal. Kasi mga magagawa tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Si Orly Mercado nung araw, meron din na yung programa sa television, Kapwa Ko, Mahal Ko. Kailan nawala yun? Bakit? Wala na kasing kapwa ko, mahal ko.
Wala na nagmamasa kanyang kapwa. Kaya nawala. Pero bilang mga manggagawa ng Diyos, i-practice po natin. Yung mayroon tayong pagmamahal, huwag mo lang sabihin na mahal kita sister, mahal kita brother. Gawin mo, ipakita mo. Amen ba? Dahil mga manggagawa tayo ni Yahweh El Shaddai. Kung talagang tayo ay mga lingkod ng Diyos, hayaan nating sa puso natin ay umusbong ang pag-ibig, ang pagmamahal na galing sa Diyos. Amen. Amen ba? Lalo ngayon, Valentine's Day, ano? Alam ko naman, hindi ka makalapit sa akin. Kasi nahihiya kayo. Kasi sabi ng iba, si brother lang yung approach niyan. Kaya pag alam, sinasadya ko lang talaga yun. Kasi pag nakukulos naman ako, nasusobrahan, minsan naiisip ko rin, Lord, hindi nakatama ito eh. Kaya pagka medyo nasusobrahan na, ako lang mismo dumidistansya. Kasi ako ay missionary nyo. Hindi nyo barkada. Amen ba? Amen. Missionary. Gustuhin ko man makipagkaibigan sa inyong lahat, maging barkada kayong lahat. Eh mahirap yun kasi sa mundong pinanggalingan ko yun ang buhay ko. Lahat barkada ko. Kaya ngayon, nagsiseryoso tayo kasi una, ayaw mong sirain ang tiwala ng punong lingkod sa akin. Sabi nga, Lord, okay lang, kahit anong mangyari sa akin dito, okay lang, basta iingatan po ang aking pangalan. Uuwi akong malinis, Panginoon. Amen. Uuwi akong matagumpay sa pagmibisyon na ito. Amen. Amen ba? Amen. At isa lang ang hindi ko inaalis sa puso ko, pagmamahal sa inyo. Amen. So, anong ginagawa ko para sa inyo? Lagi kayo nilulukod sa Diyos. Pinagpipre kayo lagi sa Panginoon. Kaya dapat kayo rin, ipag-pray rin ako lagi. Amen. Amen. Lagi yung sabihin sa Lord, Lord, samahan niyo po si Brother Lord, ha? Wala siyang kasama doon sa Isaus. Samahan mo siya, Lord, ha? Ano mo ba kayo? Ako naman, natutuwa naman kapag may nagpapakita ng pagmamahal talaga, concern, nakakatuwa naman. Nagkakarap ang puso ko. Pero kapag hindi mo maramdaman, sabi ko, Lord, gisingin mo mga taong ito. Gisingin mo ang mga nagtutulog nilang puso. Saksakin mo ng martilyo. Okay ng martilyo. Okay ba kayo? O ano pa? Sabi nito, a person who qualifies for church workers must be possessed. Panglima, a healthy home. Mayroon siyang magandang pamamahala sa kanyang sambahayan. Sabi ng Biblia kanina, kung yung sambahayan mo, hindi mo ma-manage eh. Paano mo ma-manage yung gawain ng Panginoon? Amen ba? Kung yung anak mo, hindi mo akay-akay sa gawain. Tatay mo, hindi mo akay-akay sa gawain. Mga kapatid mo, hindi mo madadala sa gawain. Tapos, ang lakas ng loob nating mamahala sa iglesia ng Panginoon. Narinig niyo ba yun? Amen. Ang mga manggagawa ng Diyos, nagsisimula ang kanyang leadership ay sa loob ng bahay. Amen. Anong ibig sabihin doon? Magulang, asawa, kapatid, anak, ay nadadala niya sa gawain ng Diyos. Amen. Napapamahalaan niya ng mabuti. Kaya paano tayo mamamahala sa iglesia ng Panginoon? Yung anak, adik. Yung asawa, tungits. Pangit. Laman ng chismisan. Yung mga kapatid, problema. Tapos, ang lakas nating mga siwa sa iglesia ng Panginoon. Hindi ganun ang pamantayan sa paglilingkod. Nagsisimula ang pamamahala ay sa loob ng tahanan. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag tayo ay mabuting tagapamahala ng ating tahanan, maniwala kayo, magiging mabuti kang tagapamahala sa gawain ni Yahweh El Shaddai.
Paano tayo paniniwalaan ng tao? Kung mismo, magulang, anak, kapatid ay hindi naniniwala sa iyo. Lalo pagdating sa larangan ng anak, ayaw maniwala sa iyo. Paano tayo paniniwalaan din sa paglilingkod natin? Kaya ang mabuting lingkod ng Diyos, pinaghaharian siya ng magandang pamamahala sa kanyang sambahayan. O, ang tanong ko sa inyo, yung sambahayan nyo ba ay nasa gawain ng Panginoon? Kasama nyo na ba sa gawain ng Diyos? Naniniwala ba sa inyo o kontra sa iyo? Naniniwala. Amen ba? Amen. Kasi ang servant ng God, mayroon siyang magandang motivation sa kanyang pamilya. Kahit negative ang dumarating sa pamilya, siya nagmo-motivate. Tinuturuan niya ang kanyang pamilya. O, katulad sa wife ko, may mga narinig siya. Para sabi ko sa kanya, huwag mong intindihin yan. Wala kang mapapala dyan. Sabi ko sa kanya, hayaan mong dumating ang favor ng Lord sa atin. Makikita mo. O nung makita niya ang favor ng God, ano sabi niya? Highly favored ka talaga. Ganun naman kasimple yun. Ituro mo sa pamilya mo ang tama. Huwag mong susulsulan. Amen ba? Amen. Kasi pag sinulsulan mo yan, lalong magagalit at magagalaiti yan. So ano ang mabuting tagapamahala? Dinadala niya ang kanyang sambahayan sa mabuting pag-uugali. Na hindi dapat nagkasalita ng pangit, hindi nagkasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Yun ang mabuting leader. Kaya ang mabuting tagapamahala ay mayroon siyang healthy home. Yung talagang maganda ang kanyang sambahayan. Nagkakaisa para sa Panginoon. Amen ba? Amen. Ikaw, choir. Asawa mo, preacher. Anak mo, tambourine dancer. Ang ganda-ganda ata ng ganun, ano? Alam niyo po, totoo lang, hindi naman sa pagyayabang sa inyo. Biyaya ng Diyos. Na pagkalupa ng Lord ang aming mga anak ng talento. Kaya lahat sila tumutugtog, lahat sila naglilingkod. Lahat sila sa gawain ng Diyos. Sabi nga ng iba sa akin, alam mo, Brad, pwede ka nang mag-fight ng church. Sabi ka ng church. Sabi ko, kumplito ka na eh. Preacher ka. Mga asawa mo, choir. Mga anak mo, manunugtog. Sabi ko, kaya binigay ng Diyos sa akin yan para magamit ng Diyos din sa gawain ng El Shaddai. Amen. Oh, yan. Kung yung mga umalis dito, nagbalikan dito eh. Amen. Amen ba? Amen. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi buhay ang Diyos na sa kabila. Kundi, dito kasi sila tinawag. Amen. Dito sila pinagpala. Kung sa atin, ang hometown natin ay Philippines, sila ang pinaka-home church nila, ito, El Shaddai. Kaya kahit magpakalayo-layo kayo, babalik at babalik kayo. Bakit? Dito kayo ipinanganak. Amen. Amen ba? Amen. Dito kayo isinilang sa El Shaddai. Kahit magpakalayo-layo kayo, kahit saan kayo pumunta, sumasamba kayo doon, ang maiisip nyo, El Shaddai. Anong gagawin mo? Babalik ka. Bakit may kumakanta sa'yo eh? Babalik ka rin. Okay pa ba kayo? Amen. Pang-anim. A person who qualifies for church workers must possess, number 6, a mature faith. Sabi dito, ano ibig sabihin ng mature faith? Matatag na pananalig. Matibay na pananampalataya. Mature ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pag sinabing mature, matatag, matibay, maunlad ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi ka pwedeng maging magagawa ng faith mo pag-iwang-giwang.
Amen ba? Kasi ang mga manggagawa, siyang dapat nakikitaan ng pagiging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Na kahit may problema, wala siyang ibang sasabihin sa iba, kaya mo yan, sister. Buhay ang Diyos mo, sister. Amen. May gagawin ang Diyos mo, sister. Amen. Eh, paano naman si brother? Ang sabi mo na tumigil ka na, brother. Andiyan ba kayo? Ang manggagawa ng Diyos dapat matibay, matatag ang kanyang panghawak sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Hindi na kaunting problema lang, nanlulupaypay na, nanghihina na, wala na. Gawin mo yung mga problema mo, vitamins ng pananampalataya mo. Gusto mo, lagyan mo ng mga kung anong vitamins yun, vitamin C, vitamin A, vitamin D, o vitamin D, pang paano yun, o vitamin E, pang ano yun, pampaganda ng balat, di ba? O sabihin mo, itong problema ko, vitamin E ko ito. O gaganda ka. Gusto mong lumakas, hindi ka magkasakit. Kasi ang dami mong problema, o sabihin mo, itong problema ko ngayon, vitamin C. O lalakas ka. Amen po ba? Ibig sabihin, huwag mong papatulan ang problema kasi kung mayroon kang matibay na pananampalataya, hindi ka gigiwang-giwang sa mga pagsubok at problema mo. Kuha niyo po? O, tingin ulit sa katabi. Sabihin mo, sister. Brother. Huwag kang pagiwang-giwang. Dito, uso dito sa tawagan, bro. Bruha. Saan? Nagbawal ko yan sa PFCC. Brother. Sister. Si Brother Mike, pinagbawal yun. Mami, Daddy. Mami. Amen. Daddy. Shout out. Di nagtagal, Dad. Bakit? Sila dalawa na eh. Pinagbabawal ni Brother Mike yan eh. Kasi tayo ay mga lingkod ng Diyos. Anong ibig sabihin doon? Ilagay natin sa lugar. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Sabi naman ng Isaiah 43, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So, anong ibig sabihin doon? Tawagin mo sa kanyang pangalan. Wag bro. Ay, so bro. Bruha. Tawagin mo sa pangalan niya. Sister Beautiful, Sister Pretty. Sa Facebook, meron yan ang mga pretty. Kaya sabi naman, may iiyak ka nga. Kaya mo ibang magbuhat na upuan mo. Huwag mo ilagay na i-display ang pretty. Okay ba kayo? Sabay, kaligayahan nila yun eh. Kahit mo lang sa Facebook, mayroong makita, pretty pala ito. Okay po ba kayo? O kailangan tayo ay matatag ang ating panghawak tungkol sa Diyos. Matatag ang ating paniniwala sa Diyos. Matibay ang ating paniniwala sa Kanya. Para ano man ang problemang ating maranasan dito sa paglilingkod, hindi ka gigiwang-giwang. Amen. Amen ba? Murmuring is a sign of or a mark of immaturity or immature person. Morning ka lang. Amen ba? Amen. Kaya pag tayo ay nag-uusap-usap ng walang katuturan tungkol sa ating kapwa, tanda yan ng iyong pagiging Immature. Premature. alam niyo na yun. Premature. Kaya pag may nag-uusap-usap ng mga bagay na pangit against sa kanyang kapwa, anong may gagawin mo? Cast out. O tumigil kayo dyan. Hindi makatulong sa inyo yan. Amen ba? Amen. At hindi naman talaga makakatulong yun sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Bagos, mag-create pa yon sa puso mo ng hindi maganda. Bakit? Ilalagay sa puso mo yung galit eh. Yung hinanakit. Kaya tuloy, hindi na ang Diyos ang gumagamit sa atin. Bakit? May makikita mo yung taong yon.
Hindi ka makatingin ng diretsyo. Bakit? Kasi pinag-uusapan nyo eh. Amen po ba? Amen. Tapos kung nakita mo yung tao yun, parang nakita ng multo. Ganun na pag may kasalanan eh. Ang Diyos hindi natin magpag-ikot. Alam ng Diyos ang puso natin. Kung totoo tayong tao, makakaharap ka ng totoo. Amen ba? Kung totoo tayong tao, makapagsalita ka ng totoo. Amen. Okay po ba kayo? Amen. Ako, totoo lang, natutuwa ako kasi kahit paano may nakikita ko dito sa inyo na talagang hindi na iilang, hindi na talagang bukas ang puso. Yun naman talagang gusto natin, no? Walang alinlangan, may tiwala. Saka huwag kayo mag-alala sa akin. Kahit puntahan niyo ko sa isa, sa pag-isa ako, hindi ko kayo pakikialaman. Hindi ko sisirain ang aking paglilingkod. Maniwala kayo. Malibang kapusi ang aking dalawang kamay. Sasabihin niyo, wala kang kawala kayong kalero. Doon na tayo walang magagawa. Pero pag-iisipan niyo ko ng hindi maganda para sa inyo, ako. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi tayo kasalta ng tapos, pero kapag ang puso mo ay nasa Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Alam natin yan. Kaya huwag kayong matakot sa akin. Huwag kayong mag-alinlangan na lumapit sa akin. Kasi kapag medyo hindi na maganda, isa lang aking kakantahin. O tukso, layuan mo ako. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong mag-alinlangan. Maging bukas ang puso natin. Magkaroon tayo ng matatag at matibay na pananalig sa Diyos para magamit tayo ng Diyos. Tiwala ang kailangan. Amen. Amen ba? Amen. O pang-pito, sabi dito, a good person who qualifies for church workers must possess, number 7, a teachable heart o teachable mind. Ang magagawa ng Panginoon na qualified sa paglilingkod sa gawain na ito, mayroon siyang teachable heart. Anong teachable heart? Able to teach. Pusong wasak. Bakit? Bakit wasak? Wala na lahat. Winasak na natin para maturuan tayo ng Diyos. Amen. Amen ba? Pusong natuturuan. Hindi yun na kapag kinukurik mo, galit sa'yo. May taong ganun, pagka kinurik mo, galit sa'yo. Tapos, hindi ka na mabati-bati. Bakit na i-correct mo eh? Bawiin mo, i-cross mo na lang. Para, magkaroon tayo ng pusong natuturuan. Ibig sabihin, pag mayroon kang sinabi, o mayroong sinabi sa'yo, tanggapin mo. Amen ba? Amen. Sino ba ang magkukorek sa atin dito kundi tayo-tayo? Sino bang salamin mo dito kundi kapwa mo? Amen ba? Kaya pag mayroong sinabi sa'yo, tayo wala na ikukorek, alam niyo kung bakit? Tahimik eh. Huwag ka magsalita. Kasi pag magsalita ka, patay ka dyan. Naglingkod ka pa. Yan sabi nga ni Jesus, pinalaya na kayo. Nag-serve ka pa sa Lord kung makaalipin ka ulit. Amen ba? Paano mararamdaman at makikita na ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa kung wala kang pakialam? Anong ibig sabihin doon? Ikaw ang salamin ng iyong kapwa, ano makita mo sa kanya, sabihin mo sa kanya. Hindi sasabihin mo doon sa kabila. Ang salamin natin ay ang isa't isa sa atin. Kaya magkaroon tayo ng pusong madaling natuturuan. Kasi paano natuturuan?
ang kaalaman natin, karunungan natin, limitado yan. Pag nagbigay ang Diyos ng karunungan sa atin, maniwala kayo, magugulat ang isa't isa sa atin. Bakit? Mayroon kang mga ginagawa na kamangha-mangha na minsan ay hindi nila alam. Amen ba? Amen. Ano yung mga ginagawa kamangha-mangha? Nalilinis lahat. Ay problema, naaayos. Amen ba? Alam niyo po, yung mga taong may pusong natuturuan, lalong humuhusay. Amen. Kapag tayo ay marunong tumanggap, maniwala kayo. Lalo kang gagamitin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Pero, pag tayo ay hindi na marunong tumanggap, delikado na yon. Hindi na blessing ang darating sa atin doon. Mahirap na yon. Tatandaan natin sa gawain ng Diyos, isa lang ang itinataas. Amen. Sino yon? El Shaddai. Si Yahweh. Sa gawain ni El Shaddai, isa lang ang ating servant leader. Sino yon? Brother Mike Velarde. Si Brother Mike. Kaya kung anong order ni Brother Mike, sundin natin. Pero siyang servant, leader. Huwag tayong gagawa ng bagay na laban. Kung may punong lingkod, sundin natin siya. Hindi tayo gagawa ng sarili natin. Hindi pa kayo punong lingkod. Amen ba? Tayo tagasunod. Sabi nga natin kanina, tayo ay pinagkakatiwalaan lamang ng Diyos. Katiwala. Pag sinabing katiwala, gawin natin ang ipinagkatiwala sa atin. Ang authority, hayaan natin na ito ang siyang gumamit sa iyo. Huwag mong gamitin yung authority para magawa ang lahat ng bagay. Kung ano ang authority ibinigay sa iyo, gamitin ka nito para ikaw ay maging epektibong servant ng God. Amen ba? Amen. Walang gagawin para sa iyo. Ang gagawin mo, kung ano lang ang ipinapagawa sa iyo. Yun ang naglilingkod sa Diyos. Hindi ka gagawa ng sarili. Kasi mayroon tayong sinusunod. Yan ang mga natuturuan. Kasi pag tayo ay hindi na natuturuan, gagawa na tayo ng sarili natin. Huwag. Tatandaan natin, ang UAE ay hindi hiwalay sa Manila. Ito ay nakakabit sa Manila. Amen. Kaya kung ano ang patakaran ng Manila, susundin natin. Amen. Kung gusto nyo na kayo masusunod, magpayo kayo sa sarili ministry. Ilagay nyo doon, anak na yung sudan, ako masusunod. Amen ba? Amen. Dahil kami mga disciple, ang susundin namin ay si Brother Mike. Amen. Amen ba? Amen. Ano man ang mangyari, servant, leader, ang aming susundin. Amen. At iyan ang aking itinuturo sa inyo. Bakit? Obedience is better than sacrifice. Narinig niyo po? Amen. Ang pagsunod ay higit sa handog. Ang pagsunod ay higit sa mga ginagawa natin. Napakahalaga ng pagsunod. Tingnan niyo po si Saul. Bakit natanggal si Saul sa kapaging hari ng Israel? Hindi sumunod. May pinapagawa ang Diyos. Ginawa pa ni Saul? Hindi. Hindi. Anong ginawa niya? Yung sarili niyang kagustuhan ang kanyang ginawa. Maganda ang kanyang layunin. Ang kanyang gagawin ay paghahandog sa Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, patayin mo ang lahat ng hayop, lahat ng tao, pati ang hari, ay patayin mo lang ang itirang buhay. Pero anong ginawa ni Saul? Biniyag si Haring Agag, kinuha ang mabubuting mga hayop, pinagsama-sama yung mga hayop. Sabi ni Father Tom, na magsama-sama yung mga hayop, ang tawag doon ay Kahayupan. kahayupan.
Kasi magsama-sama yung mga tao, ang tawag doon ay Katauhan. Sangkatauhan. sangkatauhan. Oh. Ngayon, hindi naman yun ang pinapagawa ng Diyos kay Samuel, o kay Saul. Pero ang layunin ni Saul, yung mga hayop na yon, Yan. nasabi ni Father doon, mga kahayupan na yon, Yan. ay ihahandog sa Diyos. Ang ganda ng kanyang purpose eh. Ang ganda, maghahandog sa Diyos, yung mga hayop na yun, ihahandog. Kaya lang hindi yun ang utos ng Diyos eh. Anong sabi ni Yahweh? Dahil sa ginawa ni Saul, isang malaking pagsuway. Ang pagsuway ay kasinsama ng pangkukulam. Amen ba? Amen. Ang katigasan ng ulo ay kasinsama ng paghandog sa Diyos-Diyusan. Ang sabi ni Yahweh, kaya sa iyong pagsuway, tatanggalin ka sa pagiging hari ng Israel. Kahit maganda ang layunin natin, kung hindi iyan ang ipinapagawa, huwag mong gagawin. Narinig niyo ba? Amen. Kung ano ang ipinapagawa sa atin, yun ang gagawin natin. Napaka-importante ng pagsunod. Ano bang pinapagawa? Sundin natin. Malinaw po ba? Amen. Kaya mga manggagawa, maging masunurin. Manggagawa, huwag malungkutin. Amen. Gising ba kayo? Amen. Minus 20 na lang. Alam ko, hanggang 11:30 lang tayo. O, pang-8, tayo na tayo. Beautiful. May natutuhan ba kayo? Amen. Sinong may natutuhan? O, sinong susundin natin? Si Yahweh. Sinong servant leader dito? Si Brother Mike. Susundin ba natin siya o hindi? Susundin. Susundin natin ang pulong lingkod. Amen ba? May nagkaya sa akin ibang sinta. Para lumipat sa kanila. Anong sagot ko? Hanggat wala akong nakikita katulad ni Brother Mike, hindi ako lilipat. Sabi ko, palipatin mo si Brother Mike dyan, lilipat ko dyan. Okay ba kayo dyan?